inspirasyon para sa pagtitingin at mapabuti ang serbisyong medikal para sa ating mga Manilenyo. Sa aming mga doctors, nurse at mga katuwang sa kalusugan, kawani ng administrasyon, tauhang suporta, kayo ang tunay na lakas at puso ng Santa Ana Hospital. Ang inyong walang sawang dedikasyon ang magbibigay buhay sa ating ospital upang maging kanlungan ng paggaling at pag-asa. Araw-araw niyong ipinapamalas ang tunay na kahulugan ng malasakit at dekaladag, mataas na antas ng pagkalinga sa ating mga kapwa. Lubos kong pinagmamalaki ang pagpapatuloy ng pag-unlad at paglawak ng serbisyong medikal. Ang bawat tagumpay, programa, at magiging posible lamang ito dahil sa kanilang sipag, talino, tapat na sakripisyo ng bawat isa. Nais ko rin pong ipamahagi na ang programang Yakap na tinagurian nating Yaman sa Kalusugan na sinimulan noong Enero 2026 mula sa 0% po ang Santa Ana Hospital ay nakapagtala na ng 78% na coverage. Sa 5 buwang pagsisikap, kami ay natutuwang ipinagmamalaki sa inyo ang munting tagumpay. Patuloy po naming pagbubutihin ang aming serbisyo. Maraming salamat muli sa aming kawani na walang pagod sa paglilingkod at ang iyong katatagan, pagmamahal sa inyong tungkulin. Patuloy po naming itataguyod ng maayos ang kalusugan, kapakanan ng aming mamayan Manilenyo na may karangalan, pagmamahal, malasakit at may ngiti sa aming mga bibig. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Magandang araw po. Ngayon po, pakinggan natin ang salita ng ating Vice Alcalde, Vice Mayor Angela Ley Chi Atienza. Maraming salamat, Dr. Nerissa. Good morning, Kuya Jess. Kaka-text lang ni Yorme at kinakamusta ka niya. Wala pa rin? I-report natin yan sa kanya. Sa totoo lang, hirap magising ng Lunes, pero naririnig ko ang mensahe ni Yorme at sasabihin niya, okay lang na walang tulog, but at least gumising pa rin. Kaya maraming salamat dahil gumising kayo ngayong umaga, kahit na mahirap gumising. But in panahon na nasusunog yun, si Yorme was very concerned. Kaya minabuti niya na ibigay kaagad ang tulong sa mga nasunugan na more or less 300 families. Kaya with that, talaga namang alam natin na buhay ang gobyerno dito sa Maynila. And also, during that time na ang presiding officer natin ay ang ating pro tempore, Konsehal Tol Sarcal, minabuti rin ang 13th City Council na ipasa kaagad ang calamity fund para sa mga barangay na natamaan. Kaya with that, talaga namang makikita rin natin dito na kapag magkasama, executive and legislative branch of government, mabilis talagang makatulong sa buhay ng mga Manilenyo. I'm very proud of this administration, honestly. And I can really say na magaling ang ating alkalde. And for a week na ako po ang nandito, humarap sa inyo, ang masasabi ko sa inyo, tunay na masakit sa katawan talaga ang ginagawa niya. At alam ko rin, ang true concern niya dahil kahit na nasa Amerika siya, he was working closely with me and at the same time, Secretary Letlet, na alam ko si Seclet hindi rin nakatulog dahil siya ang ginugulo ko araw-araw para makasigurado na in line ang gusto ni Yorme sa mga desisyon ngayon dito. But you see, yesterday, nagkaroon tayo ng rally muli sa Liwasang Bonifacio. And I'd like to commend also si Didi Santiago na nandito ngayon dahil hanggang madaling araw, nag-message po siya para may report natin kay Yorme ang mga pangyayari sa rally. And it was really peaceful. I also would like to commend MTPB dahil the whole Sunday talaga namang, Sunday, hindi ko na alam kung anong araw dahil hindi pa rin ako natutulog. But the whole Sunday talaga minonitor ang traffic. DPS na siyang naglinis right after the rally. And lahat ng mga departments na tumulong. Also, si Derek Arnel na nandito rin the whole time para siguraduhin na may suporta ang mga rallyists doon to ensure na safe. And also, sa lahat ng mga natag kami ni Yorme pagdating sa mga Dolonges na nakita na may ginawa sa Arten, sa Osmeña, nakikita po namin yon. And I want you to know, pagdating po niya, may re-report niya sa inyo mga developments na nangyari. And rest assured dito sa Maynila, safe na safe tayo. Dahil kahit ng alkalde natin nasa Amerika, ay talaga namang hands-on pa rin siya dito.
I will not prolong this anymore dahil gusto ko tuloy-tuloy na tayo makapagtrabaho. But alam ko, miss nyo na si Yorme. Miss nyo na ba si Yorme? Ako nami-miss ko na ang tulog, kaya miss ko na si Yorme. But don't worry, because in a few days, no? Parating na siya, Seklet, correct? Parating na si Yorme. Kaya antabayan niyo lang ang pagbabalik niya. But nevertheless, one message that I'd like to impart on you today is that, as I always say, life is short. We really don't know when our last breath will be. And given that you're given this mandate to be here, to ensure na kayo'y gumagawa ng paraan para mapabuti ang buhay ng mga Manilenyo, I ask, do it with love, do it with kindness. And when you are tired, do not forget to just pray and ask the Lord for guidance and grace. Because as He always says, He'll always be there for each and every one of us, so long as we do things for His glory. Maraming salamat sa inyo lahat. Good morning! And may this week be a blessed one for each and everybody who's here today. Maraming salamat sa inyo lahat. Manila, God first.